Natalo ang Warriors kontra sa Clippers na mismong dahilan kung bakit bumagsak na yung mga to sa play-in tournament. Dahil ngayon hindi nagawa ng mga to umahon mula sa pang-7 seed at ang nakahabol sa top 6 teams na papasok sa playoffs ito mismong tumalo sa kanila na Clippers. Ang Lakers naman ngayon secured na yung ticket para sa playoffs. Even natalo sila sa nangyaring laban kontra dito sa Trailblazer, hindi na rin kasi talaga importante yung laban na to ng Lakers, kaya hindi na rin pinaglaro yung mga main core nila dyan. Bukod kasi sa naaabot na nila yung playoffs ngayon, nakuha na rin ng mga to yung 50 winning record na hinahabol na goal nitong si JJ Redick ngayong season. So wala na talagang naging problema ang Lakers sa pagtatapos ng regular season na to, and may bonus pa dahil meron silang 1 week break na magiging rason naman para makakuha pa sila ng pahinga at conditioning para sa pagpasok ng playoffs na to. Yan yung advantage mga pare ko sa 6 na teams na nakasecured ng spot sa playoffs. Dahil meron silang 1 week break kumpara naman sa mga teams na maglalaro pa sa play-in tournament, dahil after ng teams na makapasok dyan, erekta agad dyan sa playoffs. 4 na team yung sasalang sa play-in mula sa East at West Conference, and tag-2 team lang rin yung makakakuha ng spot dyan para sa playoffs. Nabubuo sa 8 pwesto, yan yung mangyayari dyan. Ang laban kasi ng Warriors at Clippers yung isa talaga sa importante sana na maipanalo ng Warriors dahil agawan sa pwesto yan sa playoffs. Kaya ang Clippers after natalunin sila, nagawa ng mga yan na ma-secured pa ang spot. Talagang bumalik yung prime Kawhi dahil mas nagkaroon pa nga raw talaga ng problema itong Clippers sa regular season kumpara naman dito sa Warriors. Sa losing streak kasi hindi rin nagkakalayo yung dalawang team na to. November nakakuha ang Clippers ng 6 na sunod na lose streak, samantalang pagpasok naman ng December, ang Warriors kumuha ng 7 lose streak na mismong dahilan ng pagbagsak ng mga yan sa Western Conference. Ang nakabawi nga lang dyan agad itong Warriors dahil sa pag-acquire nila dito kay Butler. Samantalang ang Clippers nakabawi nung nakabalik na yung mga main core nila tulad nga nitong si Kawhi. Yan yung pagkakaiba ng dalawang teams na yan. Ang Warriors at ang Memphis yung magtatapat sa play-in tournament ngayon mga pare ko next week. Diyan din mismo manggagaling kung sino sa dalawang team na yan yung makakakuha ng spot sa playoffs. So walang magiging dahilan ng Warriors para magpatalo dito sa Memphis dahil napaka-importante ng game na to na parating. Dahil ang Memphis ni Ja Morant ngayon merong 48-34 win-loss record, kaya tiebreaker talaga sila dyan ng Warriors. Ang advantage lang dyan nasa Warriors dahil sila mismo ang magiging host team sa mangyayaring laban na yan. Kaya kung sino ang mananalo sa dalawang yan ang makakasecure ng spot sa pang-7 seed at papasok sa playoffs. Yung matatalo naman sa laban na yan makakaharap naman yung team na mananalo dito sa Sacramento Kings at Dallas, at dyan din mismo kukunin yung team para sa pang-8 spot ng playoffs. Kumpleto na rin yung matchup na maglalaban-laban sa playoffs. Ito yung kumpirmadong series muna mga pare ko mula dito sa Denver Nuggets na pang-4 na seed kontra dito sa Clippers na pang-5 seed, at sigurado na yung Lakers kontra naman dito sa Minnesota Timberwolves ni Ant-Man. So magandang matchup talaga yung mangyayari para kay Luka at Anthony Edwards. Samantalang ang OKC at Houston naman mag-aantay ng makakatapat nila mula sa mga teams dito sa Warriors, Dallas, Sacramento at Memphis. Dahil ang OKC at Houston makakatapat yung team na makakapasok mula sa 7 to 8 spot ng playoffs. Yan yung magiging advantage ng team na nasa top 1 and 2. Makakaharap nila yung mga teams na nasa ilalim ng spot.